Magandang umaga po sa lahat mga kapatid. Ang Diyos na mabuti. Amen. Praise the Lord. Inig tayo, no? Sana mas gayon yung inig natin sa Panginoon. Tinatapatan natin yung inig ng panahon. Today is the first Sunday of the month of May. Wala pa natin ang Diyos kasi nakarating tayo sa At sa araw na ito ay nais kong bumalik sa inyo ng salita ng Diyos mula sa aklat ng Efeso, Kabanatang 1, Talatang 3 hanggang 8. Kuya by PowerPoint, please. Tayo po lahat ay tumayo para sa salita ng Diyos sa ating pong mapasahin. Verse 3. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago paligaya ang sanlibutan ay pinigilan niya tayo upang magbigyan niya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapitasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Number 5, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin ng kalooban. Verse 6, sa ngayon ay purihin ang kalwalhatian ng kanyang kagandahang tuo na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Verse 7, binubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ng ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang magandang loob. And verse 8, na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang kakulungan at kaalaman. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa sa kanyang mga salita ay manalangin. Manaming Diyos na nasa langit, pinupuri ka namin, sinasamba at tinuluwalhati sa mga oras na ito. Kami ay nagpapakumpa sa iyong harapan. Humingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Gawin mo kaming banal, matuwid at malinis sa iyong harapan. At sa gayon, kami tumanggap ng iyong mga salita na may kagalakan sa aming mga puso. Banal Espiritu, ay magturo sa amin, gamitin mo ang lingkod. Ikaw ang magpahayag ng katutuhanan mula sa iyong mga salita. Upang sa gayon, ito'y maging pagkain ng aming Espiritu at kami ay magkaroon ng kalakasan at katatagan sa aming pananampalataya. Pagpalain mo kami lahat at kumaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo mga po. Salamat. Ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay tungkol sa mga pagpapalang spiritual or the spiritual blessings. Ang mga Hudyo ay gumagamit ng salitang pagpapala upang ipahayag ang kabutihan ng Diyos at ang pagpapasalamat at pagpupuri sa Kanya. So Jewish people are using the word bless for them to give thanks and praise our God. Sinasabi ni Apostol Pablo na dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo, ang mga mananampalataya ay naging mga tagapagmana ng bawat pagpapalang espiritual na pag-aari at nagmumula sa kaharian ng langit. Ito po yung pinapawin ko sa inyo nung nakaraan nating mga pag-aaral patungkol po sa pagpapala na ipinangako ng Diyos. Sinabi ko sa inyo na ang sinasabi sa Biblia ay nangako si Kristo ng mga pagpapala spiritual, hindi ng mga pagpapala pisikal. So yun ngayon ang ating pag-aaralan. Ang mga katangian ng pagpapalang spiritual, or the qualities of the spiritual blessings. Number 1, sabi ng verse 4, pinili na tayo bago palingayin ang sanlibutan upang tayo maging banal at walang kapintasan. Ang mga pagpili
At ang banal na pagkapili ay hindi nagbabagong tema upang sa ni Apostol Paul o ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat kung saan ito ay maayon sa ating pagkakatunan kay Kristo. Next slide, please. So, nung tayo ay tinawag ng Diyos, nung tayo ay pinili ng Diyos, ay palagi ni Apostol Pablo na ipinapahayag sa bawat kanyang pag-aaral na ang pagkapili sa atin ay hindi nagkataon lamang at ang Diyos ay hindi nagpakasakali ng pagkapili sa atin, kundi tayo pinili ng Diyos sapagkat yun ay kanyang kalooban. Kanina, pinagagawa natin yung salvation. When God said, pag sinabi ng Diyos na ikaw ay pinili ko, walang pwedeng wadlang at hindi pwedeng pagpugtik ang iba o ang sino pa man. Kapag sinabing pinili, ang ibig sabihin po mga kapatid ay tapos na po ang plano ng Diyos sa inyo. Ito meron tayo ngayong mag-uusapan. Di mo na kailangan umasa na may gagawing plano sa iyo ang Diyos. Sapagkat, sabi ng Panginoon sa Kristo, it is finished. Tapos na. Tapos na yung plano ng Diyos. Nakalungkutan ko kasi minsan at hindi na iiwasan. Maraming mga pinukot na verses mula doon sa luma na kiniklaim. At yan po gusto ko ipaunawa sa inyo. Alam niyo, merong group chat kami na mga pastor. Hindi na po talaga ako nakatiis kasi everyday nagsisingit sa pastor ng mga verses sa Bible which is taught from the Old Testament. So, talaga po nag-reply ako at sinabi ko, excuse me po, pero papasahin ko sa inyo para at least. Sabi ko, blessed day, brethren. This just as a reminder not to insult you, not to blame anyone, but just to show my concern and love as a brother and brethren in Christ. This is about the verses that come from the Bible. We are all students of the Word of God, so better to learn and study about the verse before we send it. Be aware of whom the author or writer of the Bible is addressed the message. Do not test God by claiming His promises that is not belongs to us, or we may mislead or misinterpret our reader. Ito po yung sinabi ko. Kasi po, ito, bibigyan ko kayo po ng isang verse mula doon sa verse ng Jeremiah. At ito, pwede ko gawing assignment sa inyo. And next week, I will ask you kung anong naiintindihan nyo. Pakibasa nyo yung Jeremiah chapter 29. The whole chapter. Kasi mayroong isang verse doon na every time and everywhere ay naririnig ko na kinukod. Marami na po akong napakalalan ng mga lumang church. At sabi ko, bakit naman kaya ngayon? Pati yung hindi sa atin ay kailangan nating kunin. Isang halimbawa, ganito. Ang ating gobyerno ay mayroong ibinibigay na priority sa mga senior at PWD. Merong mga benefits na para doon sa mga senior at PWD lang, hindi sa mga normal. Ang ibig sabihin na normal ay hindi pa sila dumarating sa age ng seniority or they have no disability in their body. So yun yung Ngayon, ito na lang, para mas lalo natin maintindihan. Kapag nag-quote tayo ng verses, basahin muna natin yung buong chapter o yung buong paragraph. May mga paragraph po sa yung natin natawag. At
Alamin natin, maliwanag naman po kasi may Tagalog, kung tayo ay bihasa sa Tagalog, mapapasa natin kung ano yung ibig sabihin ng writer o ng author na sumulat ng mga talata. Yan. So dapat maging aware po tayo. Tanongin ko nga kayo, alam niyo bakit kung maaari lang kayo magbigay sa inyo ng luma? Ang gusto kong ibigay sa inyo lahat ay laging bago. Kaya tatanungin ko sa inyo, ano gusto ninyo? Luma o bago? Luma o bago? Kaya laging bago yung gusto kong ibigay sa inyo eh. Parang yung mga pagkain ng mga panahon, puro inihaw lang. Ngayon, mayroon tinatawag na samyusan. Diba? Unlimited yun. Diba? Unlimited yun. So yung plano ng Diyos, mga kapatid, I will share you about yung isang verse tungkol sa plano. Anong gusto ninyo? Pinaplano pa lang ng Diyos o yung tapos na yung plano? Kasi mayroong pinabanggit ko na mayroong plano ni Diyos. Pero nung dumating si Kristo, sinabi ni Kristo nung matapos niya, yung layunin at plano na sabi ng Panginoon si Kristo, tapos na yung plano. Ito ngayon, ang resulta ng tinapos na plano ng Diyos sa atin. Sa Korean po, mga kapatid, yung salitang plan, o yung plan ay Yehoe. Is that correct? Yehoe. Yung Korean, yung plan. And yung finish, once yung do it. Once yung do it. Tama mo ba yun? Hindi mo ba? Once yung do it. Once yung do it. Dinod ko po ito sa nagkaroon ako ng dictionary ng Korean to English or English to Korean. So, yun yung lumabas eh. Yun yung lumabas. Basahin po natin yung Romans chapter 8, verse 29. Sapagkat walang-wala pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging sa Kanya, at ang mga ito